Sa report ngayon, si Reeves ang pinaka-top candidate para palitan itong si Steph Curry sa All-Star Game after ng official report mismo sa Warriors at ni Steve Kerr na hindi magiging available si Steph sa All-Star Game na parating dahil sa knee injury. Kaya kailangan ng NBA ng kapalit sa Team USA roster, kaya nagsimula agad na lumabas yung pangalan na possible kapalit ni Steph at yung pinaka-trending dyan na pangalan, si Austin Reeves. Kakabalik lang rin kasi niyan mula sa injury sa 19 games dahil sa calf strain, pero sa unang 3 games niya, pumasok pa rin agad yung average niya mula sa 22 points per game, may 55% na shooting plus 5 rebounds, 3 assists, 1.3 steal per game sa loob ng 23 minutes of the bench. Kaya nakikita mismo na nasa all-star level production pa rin yan kahit limited pa yung minutes. Kaya napapansin agad ng media at fans itong si Reeves na pwedeng ipalit dito sa spot ni Steph. Hindi lang kasi scorer si Reeves, kundi playmaker at two-way guard, mataas ang shooting efficiency at hindi empty stats dahil din malakas ang fanbase ng Lakers, kaya malaki ang chance sa fanvote at narrative. Kapag yung Lakers player kasi at maganda ang stats niya sa game, mabilis na magtitrend sa all-star discussion tulad nga ngayon nitong si Reeves. Pero may iba pa rin namang mga established star player na pwedeng piliin ng commissioners tulad nila James Harden, Devin Booker at iba pa. Dahil sa all-star replacement, kadalasang based sa stats, impact sa team at reputation ang pinipili dyan. Pero ngayon, ayon sa official NBA announcement na nilabas, si Brandon Ingram pala talaga ang napili bilang replacement ni Curry at hindi si Austin Reeves. Kaya possible talaga na hindi pa mangyari yung paglalaro ni Reeves sa All-Star Game kahit nasa All-Star level na yan. Samantalang after naman na ma-ruled out itong si LeBron ngayon kontra San Antonio Spurs, natapos na ang historic All-NBA streak niya mula sa 21 straight season sa All-NBA records. Si LeBron napili sa All-NBA team sa loob ng 21 consecutive seasons. Ito yung isa sa pinakamahabang streak sa NBA history na si LeBron lang ang nakagawa. Pero ngayong season, naputol yan dahil sa injury at hindi na siya eligible para sa 22nd straight All-NBA selection. Ruled out si LeBron dahil sa left foot arthritis at ito yung pang 18 games na na-miss niya ngayong season. Kaya yan mismo yung dahilan kung bakit hindi na siya makakaabot ng 65 games requirements ng NBA para sa major award. Sa NBA rules kasi, kailangan ng minimum 65 games played para maging eligible ang isang player sa All-NBA, MVP at iba pang awards. Kaya ngayon na mismo naputol yung 21 years na record na hawak nitong si LeBron dahil lang sa injury niya, na mismong dahilan kung bakit hindi yan nakalaro kontra dito sa Spurs ngayon. At wala pang report kung makakapaglaro yan sa game kontra Dallas Mavericks. Kaya ito yung unang season sa buong karir ni LeBron na hindi siya naging eligible sa All-NBA dahil sa game player rule. Kaya nakikita ito na talaga yung sign na nasa late stage na itong si LeBron sa karir niya. Parang hindi na rin kasi talaga nakikitang masaya itong si LeBron sa Lakers ngayon dahil base mismo sa statement na nilabas niya, hindi niya nakikita ang pagiging title contender ng Lakers ngayon. At kung ikukumpara nga raw yung Lakers dito sa defending champ na OKC, malayo pagdating sa energy at effort sa game. Kaya malaki pa rin nga raw ang nakikitang problema sa Lakers lalo na sa championship contention ng mga to at hindi nga raw kayang panatilihin ng Lakers ang mataas na energy, effort sa buong 48 minutes sa buong game. Kaya yan mismo yung nakikitang problema nitong si LeBron sa Lakers contention, na naging sobrang prangka nga lang raw talaga itong si LeBron sa media after ng game loss nila kontra OKC. Sinabi niya hindi pa sila championship level team at hindi nila kayang panatilihin ang intensity sa buong game. Kaya based sa mga analyst, hindi ito drama o disrespect. Ito yung brutal truth ng isang champion player na alam kung ano talaga yung itsura ng tunay na championship team, dahil si LeBron na mismo nga raw ang nagsabi dyan na iyan mismo yung problema ng Lakers ngayon.